Binabatikos ngayon si Leyte 4th District Representative Richard Goma Gomez dahil sa kanyang naging post tungkol sa traffic na kanyang naranasan. Base sa broading post ngayon ni Gomez, 2 oras na umano siya sa EDSA sa QC pa ang kanyang destinasyon. Dahil sa traffic na kanyang naranasan, hindi umano malabong 1 or 2 oras pa daw siya sa daan. Kaya ang kanyang suwestyon, bakit hindi na lamang umano gamitin ang bus lane since ilang bus lang naman daw ang gumagamit nito. Para naman sa ganun umano, mabawasan pansamantala ang traffic na nararanasan. 2 hours in EDSA, traffic and counting. From Makati, Ayala, nasa SM EDSA pa lang ako, up to now. QC ang punta ko. 1 or 2 hours pa ba? Ilang bus lang ang gumagamit ng bus lane, bakit hindi buksan during heavy traffic para mas lumuwag ang traffic? Dahil sa post na ito ay nagtrending sa Twitter si Gomez. Umani ito ng samot-saring reaksyon. Ayon sa publiko, sana umano nagbus na lamang siya patungo sa kanyang pupuntahan since wala naman daw traffic ang bus lane. Dagdag pa ng ilang netizen, bakit sila pa umano ang kinakailangang mag-adjust para kay Gomez? Bakit hindi na lamang daw niya gawa ng bill na hindi pahirap sa mga commuters? Nananawagan din ngayon ng publiko na wag lang iboto ang katulad ni Gomez sa susunod na tatakbo ito. Wow, Richard Gomez, just wow. Kung sumahi ka na lang kaya ng bus, nakakahiya naman sa'yo na may sariling sasakyan at mas komportable kesa sa amin na nagsisiksikan makauwi lang ha. Hello, Richard Gomez, also known as Kong Goma. Ba't kaming commuter pa mag-a-adjust? What if mag-propose kayo ng bill na hindi pahirap sa mga commuters? Please guys, stop voting entitled and out-of-touch politicians. Mr. Richard Gomez, you don't have any right to complain about the traffic because you were the Duterte supporter in the first place. The fact your piece today denotes one thing. Duterte and Mark Villar's build like the war on drugs was just fake. Please stop electing incompetent celebrities as public officials. Diyos ko, sunod-sunod kalat sa gobyerno from Robin Padilla to Richard Gomez and New Servo. Sabay dinilit yung post update if nakarating na po kayo sa QC ng maayos. Kung sino may cause ng traffic siya paswapang sa daan, magtiis kayo sa sasakyan nyo na numero 1 sanhi ng pagsisikip ng kalsada. Ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan bakit kailangan ang investment nasa public transport? Nung araw, nung crew ka pa lang sa McDo, nagko-commute ka, nakalimutan mo na gaano karaming tao at gaano kahirap? Kung umasta ka, parang ikaw lang nahihirapan na, ang yabang natin ah. Weird, ang linyahan noon, bus daw ang nagpapatraffic sa EDSA, kaya ginawa ang bus lane para may sarili na lang silang linya. Mas madami pa rin namang linya para sa private cars, bakit kailangan buksan ang bus lane na nag-iisa lang naman? Why don't you take public transport para less one car to congest traffic and pollute the environment? Getting people's attention through SOCMED won't solve the problem. Put your act together. Use your office to get bigger budget for public transport. This is so funny because as someone who's actually from Ormoc, where Lucy and Richard are basically exchanging mayoral congressional offices at this point, public transportation has only slightly improved under their terms. Sa ganitong issues ay agree ako sa'yo. The nerve of these people na gustong super entitled sa lahat ng bagay, hindi ba niya naiisip na pagbuksan yung bus lane sa kanila may sariling sasakyan ay mapeperwisyo naman yung public transport commuters? We deserve what we tolerate. Nung nakita ko yung post ni Goma this morning tungkol sa traffic, napaisip na lang talaga ako. Bakit ba kasi puro artista na lang nananalo? Karamihan sa botante kasi kung sino na lang pamilyar na pangalan sila pa binoboto. Kahit parang di naman talaga dapat. Nagmumuni-muni na lang ako na dahil majority of votes yon, nakakadismaya na ang daming Pilipino ganong mag-isip.
We failed ourselves. Dapat kasi di mo boses pag di naman daily commuter sa Maynila tapos minsan lang lumuwas dito. Anong gusto mo? Maglatag kami ng red carpet pag dadaan ka. Buti pa yung literal na goma may silbi pero itong goma na politiko sobrang walang kwenta. Anyways, bakit di ko makita Facebook page niya? Naka-deactivate ba? Etong si Goma for sure ex-charge lang para magreklamo tungkol sa bus lane unless may baha, may matinding aksidente or may politiko pagtigil ng traffic. Di abuti ng 2 hours ang Ayala to SM Mega Mall kahit usag pagong yan.